Hi guys! Konnichiwa! Welcome to my YouTube channel. Gagawa tayo ngayon ng gyudon. Ngayon po, meron pa po tayong ditong dip. Tapos, marami po kasi yung gagawin natin. So, pag may natira, magsasample po tayo kung ano po ang gagawin ninyo. Meron din po tayo ditong luya, onion, at saka yung lagi po natin mga ginagamit na dashi. At ngayon po, meron po tayo itong red wine. Ngayon kung wala po yung red wine, lalagay ko po sa description box na cooking sa akin na lang po. Simulan na po natin ang ating pagluluto. Lagay po natin yung ating beef cut. Ito po sa Japan, ang tawag dito, yukiri otoshi. Masyado pong manipis yan. Madali lang po siyang maluto. Medyo blanch lang po natin siya dito sa mainit na tubig. Sandali lang. Para matanggal din po yung mga sebo at saka yung konting taba. Ayan lang po yan. Makikita nyo po, dumami na yung mga, yan, ang dami yung naglitawan na scam. Yung ako. Ayun po. Tanggalin po natin yan bago natin siya ihang. Hanguin na po natin siya. Ito po, pagkahango natin, ugasan po natin sa tubig na malamig o sa gripo. Yan lang po yan. Mumurahing karne lang po yung ginamit natin dito. Alam nyo naman, mahal na ang bilihin. Ba-budget po tayo. Yan. Ayan po, nahugasan na natin ang ating beef. Set aside lang po. Ngayon po, kuhain na po natin itong sibuyas. Slice po natin yan ng maninipis. Sobrang nipis. Ganyan lang po. Sunod po natin yung ating luya. Ito po yung luya natin. Hindi ko po siya binalatan para hindi po mawala yung aroma niya. Nipis lang pong hiwa dyan. Tapos, kuhain lang po natin siya ng string cut. Ganyan lang po. Ayun po. Meron po tayo ditong yakidofu.
Pwede ho kayong gumawa nito. Bumili na lang po kayo ng firm tofu. Tapos, pakitrito nyo na lang po ng konti para magkaroon siya ng, may golden brown siya. Magka-golden brown siya dito. Lagi. O, yan po yung itsura niya. Ganyan lang po siya kakapal. Dito sa Japan, ito po yung ginagamit sa sukiyaki. Ano po? Cut nyo lang po yan ng ganito. Medyo malalaki. O, ito pong kawali natin, wala pa hong sindihan. Lagay po natin ng tubig. Dashi. Katsu dashi pong gamit natin yan. Bonito. Cooking sake. Mirin. Rice wine. Sweet rice wine. Ito pong ating soy sauce. At itong ating onion. Ngayon po, haluin lang po natin siya para matunaw yung ating sugar at dashi. Ganyan po karami yan. Di pa po nakasindihan ha. Tunawin muna natin yung ating dashi at sugar. Yan, tunaw na po. Turn on the heat. Lagay na din po natin yung ating ginger. Pakukuluan po natin siya ng mga 10 minutes po. Low medium heat lang po yan. O, ayan po. 10 minutes na po tayo. Lagay na po natin yung ating beef. Ito po, pakukuluan natin siya. Paglalagay ng beef, pakuluan po natin siya ng 10 minutes po. Low heat lang. Lagay na po natin yung ating beef consomme. Ngayon po, lalagyan po natin siya ng takip. Lagyan po natin siya ng foil. Nilukot-lukot ko lang po itong foil na to. Para kung may lumabas po sa kanyang scum, dumikit po sa foil. Medyo maliit lang po yung foil natin. Low heat lang po. 10 minutes. Naka 5 minutes na po tayo. Lagay po natin yung ating red wine. Kung wala, pwede naman pong cooking sake lang. Ngayon po, haluin lang po natin siya. Low heat pa rin po yan ha. May 4 minutes pa po tayo mahigit. Hayaan niyo po yan ng low heat. Ganyan lang po. Huwag niyo na pong takpan. Para mag-evaporate po yung alcohol ng ating wine.
So, ngayon po, ito, kailangan ho din natin ng scallion o spring onion, isang small egg, at ito pong ating red ginger. Dito po sa Japan, ganito po ang tsura niyan. May matitira po dyan, syempre, ilagay nyo lang po siya sa ganitong lalagyan, sa Tupperware. Huwag nyo po itatapon yung kanyang sabaw. Ayan, ganyan po. Lagay nyo po siya sa isang Tupperware. Takpan. Lagay po sa fridge. At lagyan nyo na lang po ng expiration date kung kailan po. Ito, July pa. Pwede nyo siyang gamitin sa yakisoba, okonomiyaki, pang-topping. Sa oyakudong, pwede din po. Gyudong, kagaya niyan. Pwede nyo po siyang gamitin. Pantanggal umay lang po ito sa kinakain natin. Ayun po. Malapit na pong maluto yung ating gyudong. Yan, naka 10 minutes na po tayo. Low heat lang po siya. Yan, patayin na po natin yung ating heat. Turn off nyo na po yan. Luto na po yan. Ngayon po, bago po tayo maglagay sa plate ng ating gyudong, kung natira po siya kinabukasan o sa susunod na araw, pwede nyo po siyang gawing dagdagan na ibang sangkap. Kagaya ng pansit, ayan yung tofu. Pwede din po itong pambento ng anak ninyo. 3 araw po siya sa fridge, pwede po. Lagay nyo lang po siya sa isang Tupperware. So, ayan po. Luto na po yan. Kuha lang po tayo ng konti. Lagay po natin sa isang maliit na frying pan. Kung may matira lang po, pwedeng ganit po ang gawin ninyo. Yan. Tapos, lagay po natin yung ating, di pa ho nakasindi ang ating kalan, itong ating yak tofu, ating fried tofu. Yan. Ganyan lang po yan dyan. Tapos, ito po yung udong natin. Mabibili nyo po ito sa supermarket. Ganito na po ito. Luto na po yan. So, lalagay nyo lang po yan dito. O, ayan na po yung ating udong. Lagay lang po natin din siya dito. Yan. Tapos, kumuha po tayo ng sabaw niya, ng ating gyudong. Lagay po natin dyan. Lagyan din po natin siya ng tubig para dumami yung sabaw niya. Ngayon po, medyo pakukuluan lang po natin siya sa medium heat. Medium heat lang po. Medyo maliit yung ating kawali. 20 cm lang kasi to. Ay, ang liit. Yan. Kukulaan lang po natin siya. Luto naman na po yung ating pansit, yung udong natin. Baga iinitin lang po natin yan dito sa ating sauce ng gyudong. Medium heat lang po. So, ayan na po. Kumukulo na po yung ating sauce. Ayan. Hayaan lang po natin siya ng mga 2 minutes pa po. Mga 1 minute na lang. Yan.
Dinagdagan ko nga ho pala ito ng sugar konti kasi dinagdagan natin ng tubig kaya half teaspoon lang po yung lagay natin na sugar dito sa ating gyudong na may udong at tokwa. Ayan, luto na po ang ating gyudong at udong sukiyaki. Tawag ko po dito. Lagay na po natin siya sa ating mangkok, sa ating donburi. Tayin na natin po ating heat, ating apoy. Ayan. Ganyan lang po yan. Ito po. Ganyan lang po yan. Pwede nyo po itong isaw-saw pagkakainin nyo sa binating itlog na fresh. Yan. Ganyan po. Lagyan ng konting scallion o spring onion. Tapos po, yung ating gyudong. Ito po yung rice natin. Para din po siyang oyakodong. Tatapping lang po natin siya sa ibabaw ng rice natin. Lagyan din po ng sauce. Yan. Ganyan lang po. Ayan na po. Ayan po. Lalagyan po natin siya ng ating red ginger. Ako po, pag kinakain ko to, sa una, ito muna. Kinakain ko. Ito lang. Gyudong lang, tsaka yung kanin. Tapos, nilalagyan ko din po nito. Yan. Pagkakainin nyo yan, hahaluin nyo po mabuti sa kanin at saka yung itlog. Lahat po yan. Hahaluin nyo po siya bago nyo kainin. Yan. Tapos, syempre, meron po din tayong itong spring onion. Lagyan nyo rin po yan. Yan. So, ito na po. Gawa na po yung ating gyudong with egg. Fresh egg. At yung ating gyudong din, pero ginawa po natin siyang sukiyaki style. So, kakainin nyo po yan sa binating itlog o kahit wala. Meron, wala, okay lang po. Optional. So, pwede nyo kainin ng ganito na po yan. Yan, ready na po ang ating recipe ngayon. Sana po nagustuhan ninyo ang ating recipe ngayon. Paki-like, paki-subscribe, at paki-share na rin po sa ating mga mahal sa buhay. At sana marami pa akong maituro sa inyo na iba't ibang klaseng luto. Maraming salamat po. Arigatou gozaimasu.